Magandang umaga mga igan, susubukan ng grupo ng mga operator ng bus na pumasok sa lungsod ng Maynila sa kabila po ng bus ban. Ang tanong, magtagumpay kaya sila at di kaya sila hulihin gayong pinaninindigan ito ni Mayor Joseph Estrada? At alamin na natin ang pinakasariwang sitwasyon sa Mabuhay Rotonda. Naroon po ang ating kasamang si Connie Sison. Connie? Magandang umaga sa inyo dyan, At sa mga oras na ito, hanggang kaninang alas 5 ng umaga pa, ay wala pa naman tayong nakikitang lumalabag doon sa sinasabing ang bus ban dyan naman sa Maynila. Wala pa tayong nakikita mga nahuhuli na mga nakaantabay na mobile dito ng MPD, naging mga MMDA na narito dito sa may Welcome Rotonda, At sinasabi nga na ito na rin ay dahil sa pagbabanta na rin na isinagawa ng Eastern Fairview Quiapo Bus Operators Association. Naunan na nga nagsabi na sila ay tutuloy, sila ay may mahigit sa 700 na mga miyembro na tutuloy daw pa Maynila dahil sila naman ay may prangkisa. Ito daw ang kanilang pinapanghawakang karapatan para makapagbiyahe hanggang sa Maynila. Pero yun nga, good thing dahil sa mga oras na ito wala pa naman nahuhuli dito sa area ng Welcome Rotonda. At pero sinasabi nga nila na sila pa rin ay tutuloy kung kaya't inaabangan lang natin kung talagang magiging tunay na banta nga itong kanilang naunang pahayag. At ito ay syempre nagdudulot din ng pangamba sa maraming mga motorista dahil of course kapag sila ay nagbiyahe, yung 700 na mga miyembro nila dyan sa Maynila, inaasahan na ang matinding pagbigat ng trapiko dyan. At sinasabi nga na mayroong 1,159 na prangkisa lamang ang binigay ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga bus operator. Pero hindi nga lahat ng units na yan ay papayagan na papasukin sa Maynila. 10% lang ang pwede nilang papasukin na ito nga yung may mga kontrata lamang sa park and ride ang pwede raw nilang pagbigyan. Bukod pa sa kontrata sa may park and ride dyan, ay kailangan din na may sticker na kakabitan ng Manila Traffic Bureau ng signboard at ito lamang yung tanging may clearance para makapasok sa kalsada ng Maynila. Ayon pa kay MPD Traffic Unit Head Senior Inspector Olivia Sagasay, maaari pang madagdagan ng nasabing bilang, depende pa rin sa demand ng mga bus commuters. Pero kung okay na daw ang 200 na mga bus na nakikita nila na magsiservisyo doon sa mga nangangailangan, ay hindi na nila ito dadagdagan pa. Ivan? Yes, Connie, paki-describe nga yung posibleng magiging senaryo dyan, May 800 bus daw na magpupumilit pumasok sa Maynila sa kabila ng bus ban, pero paninindigan ng Maynila yung bus ban. So, ang nakikita natin ngayon, posibleng magkakabarahan talaga dyan. Magmamatigasan sila. Yes. Oo nga Kaya nga yun na nga talagang pinangangambahan. Katulad nga na nabanggit ko kanina, Ivan, ang sinasabi nga natin dito, napakarami na mga nagbabanta. 700 to 800 yan na mga bus na sinasabing miyembro daw ng Eastern Fairview Quiapo Bus Operators Association. Napakarami niyan. Hindi natin na ma-imagine so far, dahil ngayon pa lang mabigat na yung trapiko. What more kung talaga magdagsaan yung mga bus na yan, papasok naman ng Maynila mula dito sa Welcome Rotonda. Pero alam mo, Ivan, dito sa mismong kinatatayuan ko, wala akong nakikitang ganung karami pa na mga manghuhuli so far. At inaasahan din nga natin, base na rin dun sa natanggap nating text message, na mismo daw si Pangulong at Mayor Erap Estrada ang pupunta dito para personal na makapanghuli mamaya daw alas 7 ng umaga. So aabangan natin kung ito nga ba talaga ay magiging tunay na banta sa mga commuters particularly, at syempre sa mga motorista na talagang namomroblema na nga sa bigat ng daloy ng trapiko. Pero kung may ganitong klase ng banta pa sa isang organisasyon na may mahigit sa 700 na mga miyembro, ay talagang malaking problema ang kakaharapin na mga manghuhuli na mga MMDA, maging yung mga naririto na nakita nating iisa pa lamang na MPD Mobile Unit. Balik muna sa inyo dyan. Maraming salamat, Connie.